Ito lang ang masasabi ko dito. Ate girl, ikaw ang gumagawa ng sarili mong multo. Kasi wala namang kayong pinag-aawayan eh. Wala namang gulo. Bakit ka gumagawa ng gulo? Tapos ang tanong mo, red flag ba siya? Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Good evening. This is your host, Erwin. And this is Anonymous Pinoy Confessions Unplugged. Kamusta kayo mga bossing? Ito na naman tayo sa panibagong episode ng APC Unplugged. And kamusta naman yung mga previous episodes natin? Hopefully, okay sila sa inyo. Of course, bagong start lang tong series. So, I'm trying new things and hopefully, nagugustuhan nyo naman. Anyway, talo na tayo sa kumpisal. Confession. Red flag ba siya? Hi, 23, female here. May live-in partner akong 25 years old na male. So eto na nga. Sa sobrang bored ko, gumawa ako ng dummy account to test his loyalty to me. Okay naman, hindi naman siya pumatol dun sa dummy account na ginawa ko. Actually, binlock nga niya. So eto yung tanong ko. Red flag ba siya kasi hindi niya sinabi sa akin na may nag-chat sa kanya na gusto siyang landiin? I mean, di ba? Siyempre, dapat sabihin niya sa akin yun. Red flag ba yun? Super selosa ko rin kasi talaga. So feeling ko, kaya hindi niya sinabi kasi alam niyang ganito ako. I need to know your thoughts on this matter. Yun ang kumpisal. Ito lang ang masasabi ko dito. Ate girl, ikaw ang gumagawa ng sarili mong multo. Kasi wala namang kayong pinag-aawayan eh. Wala namang gulo. Bakit ka gumagawa ng gulo? Tapos ang tanong mo, red flag ba siya? Honestly, no offense, ikaw yung red flag dito eh. Kasi ito yung tawag dito, ito yung klase ng sitwasyon na walang labas yung boyfriend mo. Kung sinabi niya sa'yo, feeling ko magagalit ka pa din kasi magsiselos ka or something, or probably hindi kasi ginawa mo yung dummy account. Pero let's just say it was someone else. Binlock niya pero sinabi niya sa'yo. I feel like magagalit ka pa din kasi nagsiselos ka. Kasi sa'yo na nanggaling eh. Super selosa ka. Ngayon, alam mo pala sa sarili mo na kaya niya hindi sa'yo sinabi kasi selosa ka at merong posibilidad na magagalit ka. Kumbaga alam mo sa sarili mo kung ano yung sarili mong nature, then bakit ka pa gumagawa ng pag-aawayan nyo? Ito yung hindi ko maintindihan sa relasyong smooth naman eh. Alam mo yun, hindi natin maiiwasan yung pagiging selosa o pagiging seloso. Pero sa ganitong sitwasyon, wala namang kasing dapat na pag-awayan tapos gagawa ka ng dahilan para mag-away kayo. Tama ba yun? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Nasa matinong pag-iisip ka ba para gawin to? Ngayon, puntahan natin yung kabilang side, which is hindi niya sa'yo sinabi. Knowing the fact na sinabi mo na nga mismo na maaring hindi niya sa'yo sinabi kasi nga ganyan ka mag-isip, ganyan yung thought process mo. Diba? So ngayon, hindi pa ba nakaka-proud sa'yo na binlock niya agad, walang sagot, seen, block, that's it. Tapos ang usapan. At that point, yung test tapos na eh. Kaso gumagawa ka pa ng panibagong obstacle na naman na kumbaga hindi na kumbaga parang hindi na yun yung test of loyalty ba? 'Di ba? Kung loyal sa yung boyfriend mo. Kasi ikaw na lang gumagawa sa isip mo nun eh. Kahit na sinong matinong lalaki, I feel like gagawin nila yun. Sabihin na nating may dahilan si guy na kung ba't di niya sa'yo sinabi. Tinago niya kasi nga siguro baka magalit ka. Pero the fact na binlock niya, right there and then, walang reply, block agad. Hindi pa ba sapat yun para magkaroon ka ng assurance?
or reassurance, sorry. Kasi after ng, I feel like pagkatapos kung sakaling sinabi niya sa'yo, may kasunod yun eh. Meron kang banat dun na maiipit na naman siya. Kumbaga, meron ka ditong, may bala ka dito. Tapos pagka nasagot niya to, meron ka na naman. Pag nasagot niya to, meron ka na naman. Hanggang kailan matatapos yun? So ngayon mauuwi sa away. Tapos tatanungin mo kung red flag ba yung jowa mo. I feel like ikaw yung red flag dito. Tulad ng sabi ko kanina, wala naman kayong dapat pag-awayan eh. Bakit ka gumagawa ng isang bagay na pag-aawayan nyo? Takot ka ba sa sarili mong multo? Ito ba yung bagay na gawain mo? Kasi alam naman natin, may kasabihan na yung takot sa sariling multo. Alam nyo yun, di ba guys? Alam nyo yung kaya ganun mag-isip yung isang tao kahit na, tas ini-impose nila yon sa iba. Kahit na hindi naman talaga ginagawa yun ng iba kasi alam nung mga nambibintang sa sarili nila na gawain nila. Kaya pinapasa nila sa ibang tao. 'Di ba? So ate, kung napapanood mo to, unang-una sa lahat, hindi kita binabash. And hindi kita hinihate. And hindi ako humihingi dito ng bash mula sa mga nanonood para i-bash ka. Hindi. Sinabi mo, I need to know your thoughts on this matter. Ito yung thoughts ko na binibigay ko sa'yo na mag-isip-isip ka kasi paano kung yung guy na napunta sa'yo talaga namang maayos. And then ngayon, what if mag-break kayo dahil sa sarili mong kapraningan? Kasi feeling ko napapraning ka lang eh. Gumagawa ka lang ng dahilan para mag-away kayo. Kumbaga, may mga factors na si guy na kontrolado niya. Ang kontrolado niya is paano siya magre-react or magre-reply dun sa mga nanlalandi sa kanya. Kasi may mga bagay na hindi niya kontrolado tulad na lamang ng panglalandi ng ibang tao sa kanya. Hindi niya kontrolado yun. Ang kontrolado niya is kung paano siya magre-respond. And ang ganda ng response niya, binlock niya. And sino yung gagawa ng to that extent para gumawa ng dummy account para lang mag-pretend ng ibang tao? Gawain ba ng normal na tao yan? Last time I checked, yung mga story ang naririnig kong ganyan, yan yung mga talagang toxic na karelasyon. Huwag kang magagalit, ate girl na sender, kasi yung actions mo is super toxic. And even lalo na yung pag-iisip mo. Kasi pinaghihinalaan mo na agad yung jowa mo kahit hindi mo naman, wala naman siyang ginagawa, not unless may history siya. Di ba? Kasi sabi mo lang naman dito sa confession mo, sobrang bored ka. So ikaw yung gumagawa ng mga senaryo sa utak mo, na baka ganito yung ginagawa ng jowa mo. Paano pala kung yung jowa mo naghahanap buhay, humanap ng side hustle para makapag-provide sa'yo or para makapag-propose kung hindi pa kayo kasal. Di ba? Kasi live-in partner tulad ng sabi mo. You never know that. Di ba? And ngayon, sisirain mo yung diskarte ng jowa mo just because bored ka. Gumagawa ka ng mga walang katuturang senaryo sa pag-iisip mo. Tama ba yun? Ito na lang, balik na rin natin. Let's just say ikaw na wala kang ginagawang masama, tas bigla kang paghinalaan ng jowa mo o ng boyfriend mo na ganyan, na kumakausap ka ng ibang lalaki. Anong mararamdaman mo when in fact wala ka namang talagang ginagawang masama kundi nagiging mabuting girlfriend ka lang sa kanya? Di ba masakit? Di ba nakakainis? Di ba nakakapikon? Kahit na let's just say ginawa mo din yung ginawa niya, which is binlock niya. Di ba? Tapos bigla ka pang bigyan ng follow-up question na bakit hindi mo sa akin sinabi, may tinatago ka ba? When in fact wala ka namang tinatago. Di ba? Anong mararamdaman mo? Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng boyfriend mo. Yun lang. Yan yung thoughts ko. And maging open ka sa mga criticism na maaring ibigay sa'yo ng mga tao dahil I don't think justifiable yung ginawa mo. I don't think na kung nasa isang healthy relationship ka, pag naboboard ka, hindi yan yung ginagawa ng isang taong nasa healthy relationship. Maraming pwedeng gawin, ate. Maraming pwedeng gawin pag naboboard ka. Maglinis ka ng bahay, maghugas ka ng pinggan, maglaba ka. 'Di ba? Magdasal ka. Yan ang magandang gawin mo. Magdasal ka para naman pasukan ka ng Holy Spirit na mag-isip ka ng maayos, hindi yung walang katuturan ng mga naiisip mo.
So, yun lang, wag kang magagalit dahil ikaw naman tong humingi ng thoughts. And again, hopefully, matauhan ka. Yun lang. Period. And guys, maraming salamat sa pag-tune in dito na naman sa isang episode natin sa APC Unplugged. And until next time, this is your host, Erwin. Good night. Peace. This episode is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.